What's up mga ka-slide safe? This is me, JP Rapper. Nagbabalik tayo ulit. So matagal tayong hindi nakapag-upload dahil sobrang busy. Naging busy tayo sa trabaho. And ito yung naging resulta ng pagiging guide natin sa tunay na buhay. So from aggressive rider to comfortable scooter. So ito ngayon yung 2026 ADB 160 version 3. So sa mga nagtatanong kung anong itsura, kung anong kinaibahan nung 2024 na ADB 160, ito yung mga nabago at mas nagustuhan ko sa bagong ADB version 3. First of all, mapapansin nyo glossy na siya. Napaka quality. Ganda ng ano niya, ganda ng kanyang kulay, glossy. Kasi ito glossy na to kasi dun sa 2024 model, gray siya. Ayan. Itong side call na to. Napakaangas. Kasi yung sabihin natin B2 2024 plain lang siya. Ito yung dinagdag niya na meron siyang parang vent air type air vent dito. Ganda niya. Ganda. Ayan. Mas siya, mas pinalapad yung mukha. Ayan. Angas oh. Nyo, itim na rin tong kulay dito sa tinidor, sa telescopic. Tapos yung mags niya, 'di ba, golden bronze. Yung bronze black. Ito naman parang siya, black with a touch of gray. Hindi siya totally black, may pagka-gray siya. So black gray yung niya. Which is mas nagustuhan ko. Lalo na to kasi nag-compensate yung kulay niya. Then Type C to Type C na yung kanyang charger. Ayan. Type C. Kasi yung 2024, pa siya, USB type. So ito Type C na. And ayan, ito yung susi, same pa rin naman. Ayan, dalawa. Ayan, so unang upgrade ko dito, salamin. Kasi yung stock na salamin kasi sobrang taas. So yan yung unang upgrade ko dyan. Then sa sunod ko na upgrade, panel. Upgrade natin yung panel kasi yan yung mga prone sa gasgas kapag nagpupunas-punas ka. And isa pa sa napansin ko, kasi kung may mga nagamit na kasi akong ADB na 2024, eto matigas siya i-adjust. Ito sobrang lambot lang. Once kapag ibinaba mo siya, mabilis na lang siyang bumaba. Kapag itataas mo, mabilis na lang din. Parang nagpa-pop up o parang meron siyang spring. So isa sa mga in-improve nila. Then ganun pa rin naman yung fuel nila. Ito parang in-improve din nila kasi ayan, napaka-smooth nung pop-up nung kanyang Ayan. Ayan, dun sa na-experience ko sa pinagamit sa akin na 2024, medyo yung angat niya medyo matagal, parang hirap pa siya, parang kailangan mo pa siyang ganunin. So yun. Then yung seat naman niya, same pa rin naman yung seat. Ayan. Kasya yung half face helmet dito sa dulo. Paharap yung visor lens. Kasya sa dyan. Ayan, malaki siya. So and isa pa sa napansin ko, in-improve nila yung headlight. Kasi yung 2024 na model, di ko lang alam POV ko lang yun. Medyo mahina siya, nahihinaan ako sa ilaw niya. Pero itong 2026 na to, yung D3, malakas-lakas siya. Pinalakas, which is better talaga. Kasi dun sa 2024, nahihinaan ako sa ilaw niya, yung stock light niya. Stock light, nahihinaan ako. Ito, parang pinalakas nila, pina-improve nila. So, yun. Ito yun na yung bagong natin, adventure scooter, dahil hinahanap ko na rin yung comfortable at the same time maangas. Ano ba yung mga nasa isip ko na sana dapat Aerox na D3. Pero nung nakahiram ako ng Beater nung sa bayaw ko, ginamit ko ng Bicol. Okay naman siya. Tawag doon. Ang problema ko lang din is yung kanyang cockpit, lalo sa may foot peg.
Kasi 5'9" kasi ako, mahaba yung legs ko. So yung legs ko tumatama dun sa end of ng ano, ng palikpik ng Aerox. So eto kasi mahaba kasi yung foot peg niya. So pwede ka dito. So pagka nangangalay ka, pwede mong iunat yung paa mo dun. Ayan, so perfect talaga to for long ride. Lalapat ko nakikita nyo, napapanood nyo sa videos ko na madalas ako umuwi ng Manila to Bicol. And at the same time, kaya ito yung pinili ko kasi market value talaga siya, matibay, and napakatipid sa gas nito. Kasi nung nagbigol ako, papunta pa lang doon, siguro ko mga 600, 800 lang. Sobra-sobra pa yung gasolina ko noon. Manila to Bicol. So yeah, abangan nyo na lang sa next vlog ko. Mabilisan lang na upload. Abangan nyo sa vlog ko yung mga accessories na ilalagay natin. Out of nowhere, hindi pa ako masyadong maalam sa scooter. Well, nanonood din ako ng mga kapwa ko vlogger, and pa-comment naman dyan sa comment section, mga slide save, kung ano yung una kong dapat i-upgrade or bilhin dito. Well, actually nasa orange up ko na yung side stand. Yan yung cover dito, pati yung sa may center stand kasi yung madalas. Nasa orange up ko na yung screen protector. Then crash guard, tsaka na muna siguro. Ano pa ba? Since hindi pa kasi natin siya pwede i-long ride or ilabas ng national highway kasi ano pa lang siya, 3 days old pa lang siya sa akin. April 30 ko siya na ilabas, na i-release from CASA, from Motor Trade. So mag-aantay pa tayo ng 2 to 3 weeks para bago may release yung plaka, yung ORCR tsaka yung plaka. Sana, hopefully. Yan. So, yeah, sa mga nagbabalak ng scooters, yan, pag-isipan nyo maigi. Ako, to be honest, yung isa pang choices ko is yung Euro Falcon ADB 180. Kaya lang problema, hindi ako na-approve dun eh. Samantalang sa Motor Trade, 1 day apply, 1 day CI, kinahaponan, approve agad, release agad ako. So yun, isa pa nga sana gusto kong upgrade dito. Siguro ko huli na yun, yung rubber damper. Kasi matagtag daw yung stock nito. Yung ramdam ko naman, manipis kasi yung rubber damper niya nakakabit dito. Ayan. Ito, papansin. Ito. Ayan, yun nandyan, yung rubber damper. Manipis kasi siya. So, ang ginagawa ng iba, ina-upgrade nila para kahit papano mag-smooth yung dump. So, yun nga pala, ABS na din siya. Harap lang. Tapos likod, normal lang siya. So, meron na siyang traction control. Yung traction control, ang trabaho nun, iwas slide sa likod pagka nakadaan kayo sa madulas na mabuhangin or malangis na lugar o kahit yung basa. Kontrol niya yung rear wheel mo. Then, nagustuhan ko yung panel niya. In-improve, I don't know, kasi feeling ko ibang-iba talaga yung battery ngayon. Iba. So, meron itong road sync. Ang kinaibahan lang kasi ng road sync, mas malaki yung panel. Well, hindi naman sobrang laki. Ang kinagandahan lang kasi sa road sync, yung panel kasi noon, pwede mo na siyang i-connect sa phone mo. Pero, makukonek mo lang siya sa phone kapag i-download mo din sa phone mo yung Honda application na pang tapos maglalagyan ka pa, etc. etc. Tapos meron lang siya nadagdag dito. Ito dito, yung selector, passing, tapos selector ng mga control dun sa panel. Pero wisely, practically, kung may pera ka, may budget ka, mag road sync ka. Pero sabi ko sa'yo, yung iba na nakabili ng road sync, sinasabi nila nagiging useless lang din kasi phone at phone pa rin talaga yung gagamitin mo para pang navigation, kasi doon pwede ka magpatugtog. Basta lahat, accessible kasi mabilis, no need mo nang i-connect. Ilagay mo lang dyan yung phone mo, kung meron kang cellphone holder, goods na yun. Tapos kung yung about naman dun sa switch, gusto mong papalitan, may nabibili naman, which is yung Daytona na may kasama ng passing light, tapos may mga multiple switches. Yun yung mga nakikita kong magandang upgrade dyan. So, road sync or ABS lang, eto na lang. Kung may budget kayo, road sync. Pero to be honest, for me, practical, huwag nyo nang piliin yung road sync. Ganito na lang kunin nyo. Mas okay ito. Di mo masyado magagamit yung features ng road sync. Kaya hindi ko rin pinili yung road sync
talagang pinag-isipan ko kung road sync o yung ito. So next video, tawag doon. Comment naman kung anong mga accessories nyo dyan. Bigyan nyo yung link, then order natin then yan yung mga i-upgrade natin dyan. Okay? So ingat po lahat. This is JP Raptor, the Slide Safe ADB. Let's go!